Hindi, kanina binanggit mo kanina sa Mm. Pocket Press interview, Mm. yung mga young singers, di ba? Mm. May ina-eye ka bang dream collaboration? Collaborations. Si Pablo, oo, tuwa ako sa kanya. Parang recently naririnig ko yung mga ginagawa niya. Astig naman na 'tong batang 'to. Mahiyain siya, eh, nakita kami sa billboard. Mas shy siya than Stel. Si Stel chika talaga. Pero gusto ko siya gumawa ng Tsaka melody. parang si Stella ata gumawa ng parang version niya ng Ikaw. Parang Try alam mo ko nga meron siya. siya sa TikTok na. Ay, hanapin ko nga yan. Ang alam ko Ang meron. sweet nga niya, mini-message ako sa IG. Oo Tipo, nga. let's hang out soon. Wait So niya, open ka kunyari magkaroon ng collab with Collab. SB19. oo, naman. Pero syempre ayoko naman ipigit. Sino yung gusto nilang kakulab? Diyos ko, Yen. Ako na, Hindi, Parang hindi ikaw ko yung na mauuna lalapitan mo. na ayoko, mag-reach nahiya out. naman ako. Kung halimbawa, parang ganun, nagkaroon kami ng genuine connection nung billboard. Ang saya ng ganun. Yung parang nagka-bonding na kami, so we can talk about it. Pero ayoko lang siya parang ano yun, as a project lang. Siyempre, you also want to build a connection din with those artists, di ba? Parang sa mga alaga namin sa Cornerstone. Nagpo-produce ako ng mga kanta para sa kanila. Kasi alaga namin eh. Mga baby namin. So, lagi namin nakakasama, kakwentuhan, napapagalitan. Mga parang kapatid mo. So, you collaborate with them, you help them. Ganun. Gagastusan mo din kasi mga kapatid mo eh. O, tara na, ako na bahala dyan sa areglo niyan. Ganun. Pero ano, sana kung gagawin ko outside Cornerstone, yun sana magkaroon muna ng avenue for them to get to know me and for me to get to know So them mas as mauna well. sila mag-reach out. Hindi naman. Gusto ko lang na magkaroon na ng, Ng parang alam mo, Pakiramdam. ano ibig sabihin break nito? lang yung ice siguro. Kailangan ko lang lumabas ng bahay. Yun talaga ibig sabihin. Kasi hindi ka ako pala labas ng bahay. So, Ikaw na puntahan sa bahay. puntahan nila ako sa bahay. Huwag amoy wiwi ng pusa. Pero yun, happy ako sa billboard kasi nakakwentuhan ko si Stel. Tapos dumaan si Pablo. Tapos nilapitan ko siya, "Uy Pablo, ang galing mo." Ganun ko siya. Sabi isa po natuwa ako sa mga projects, yung solo projects na gusto ko. Astig. Tsaka ano, akong sa proud naman sa Gen Z, syempre, galing sa amin si Janine Bergin. Mm-mm. So, kung paano niya ngayon ginawa na ipakita yung identity niya as a singer-songwriter, napaproud ako dun sa batang yun. Sana maglabas pa siya ng marami pang kanta. Kasi nakaano na siya yung situationship. Cute nun, gusto ko yun. Tapos yung, kakatuwa din sila si Angela Kim. Tuwa Oo, din ako. sige. Itong si Maki din. Maki. Love na love ko yun. Napakabait na bata. Sobrang bait na bata. Tuwa ako. Pero ikaw, Yeng, personally, ano mas pipiliin mo? Like, magkaroon ng hit song or song na gusto mo lang talaga ilabas? Sa ngayon, Hmm, nasa era na ngayon. ngayon, syempre gusto natin na magkaroon talaga ng hit song ulit. Pero parang kunyari, hindi siya yung something na ganun ka-align sa'yo, pero magiging Uy, hit ikaw song. lang nagtanong sa akin ito. Paisip ako. Ganda nung tanong. Pati ka, no? Income o passion? Correct. Yun yun. Oo. Diyos ko. Parang sana, Ano yun? boss. Alam niyo naman ng kanta mo. Ano ba yun? Yung tawag dito, passion mo ba yun? Yung lahat ng mga nag-hit. As honestly, nung mas bata ako, mas angsty ako eh. So parang feeling ko meron akong parang duality. May part ako na hindi ko pinapakita sa mga tao kasi may talagang mas darker pa na sound. Pero ngayon as I get older, Ito na yun ano talaga. talaga, lahat ng kanta mo ay ikaw. Pero iba't ibang mukha ng sarili mo yun. Kasi hindi naman tayo parang one-dimensional lang na mga tao eh. Di ba? Pero may side ka na childlike, meron kang side na sobrang mature, may side ka na business person, pero may side ka rin na gastador. Contradicting nga tayo eh. 'Di ba? Pero lahat yun ikaw. Kailangan mong mahalin lahat ng facets na yun. Para sa akin sa mga kanta, hindi naman ginawa ko lang to para kawitan. Hindi ko inisip yun. Hindi ako ganun eh. Sa akin, lagi ko tinitreat album, project, parang, ito yung project ko ngayon. Ito yung chapter na to, ito yung part ng sarili ko na ibibigay ko sa songwriting. May mga kanta ko na hindi nire-release, lalo na hindi align, hindi talaga babagay sa track listing. Pero lahat yun, masasabi ko na sinulat ko because parte siya ng sarili ko. And nga, grateful lang din na sinalo ng mga tao. Sa akin ganun eh. Kaya actually, hindi ko siya masagot kasi hindi ko siya iniisip. Even Pero now, parang feel ko mas passion. Kasi parang, passionate ako. oo, parang feel ko mas ganun yung sagot.
Siguro. Parang bonus na siguro kung maging hit. Mas more on gusto Bonus mo. na yung hit. Siguro. O kasi ako, Pero kasi grateful sa na lahat ng ako. kanta mo, parang imposible. Hit na lahat, wala ka na dapat patunayan. Grabe yan. Diba? Nakaka-pressure naman sa kanya. Hit na lahat, guys. Yung mga Sabi ng salamat, puwet yung love ko. Oo, story. ayoko na. Oo, hawak kamay. Ano? Parang team song na ng bayan. Alam nyo, ito nga ginagawa naming mga live shows ngayon, nakaka-proud. Kasi nag-1 hour show ako, puro original songs lang sa mga shows ko. Hindi ko ever kasi Kuya Yael ang unang nagsabi nun sa akin eh. Nagkasama kami sa gig, nagko-cover pa ako nun. Sabi niya sa akin, Yeng, dapat next na gig natin eh, wala nang maring na cover. Sinisip ko dati, may self-doubt ako eh, kaya ko kaya? Tapos ngayon, na ginagawa na namin siya ng musical director ko, ng si Miss Ria Osorio. Ang sarap sa pakiramdam na parang grabe, kasi na pala kalawak yung catalog ko, no? Kaya ko na palang gumawa ng isang buong concert festival na set na all originals lahat. Tapos kumakanta yung mga tao, parang wow, blown away talaga ako. Kaya sinasabi mo, parang I'm just so grateful na may ganong perception. I really worked hard talaga nung bata ako. Grateful ako dun sa younger na Yen. Parang, buti na lang, matapang ka, no? Kahit kahit release ka lang ng release, hindi yung ugali na gusto ko hanggang ngayon na gawin. Release lang ng release ng kanta. Hindi mo naman alam kung anong mag-hit, ano yung hindi. Pero yung opportunity na nandyan ka, parang hindi, huwag kang hintay ng intay. Kasi mamaya, hindi ka na makapag-release. Hindi natin alam kung hanggang saan tayo. Diba? Then yung fans mo ba, mag-expect nung, diba kasi yung ikaw, may new version. Yung mga kanta mo ba, noon, magkakaroon ng mga new version? O yung album? Ganun. Mas kasi syempre, Mga hit. ako kasi ang producer ng projects ko. Oo, Si medyo Taylor older. Swift kasi kaya Oo. niya 20 songs agad. Mahal kaya. So, yung ginawa ko nung una, Isa-isa 4. lang ngayon. Nung Oh, una, 4. nagkaroon ako ng 4. Lapit, ano pa ba? Kasama nun. Basta may songs ako na 4 na, sa re-imagine ko, nirelease ko na 4. Tapos, sumunod 3. Yun ang kinain ng ng budget ko. Nag-ako si producer eh. So parang ganun. Tapos ikaw naman. So parang nakakawalo na ako. Ilan ba lahat naging kanta mo? Madami. Dami. Sa 100 na ba? Ay, sa mga nasulat ko sa Oo. mainstream. Sa mainstream, Mga na-release yung mo mga nasa 100. Pero yung nasa akin, nasa catalog ko pa. Ang dami ko pang My God, baon. 100. Parang Pero 10 lang maalala ko doon. hindi naman lahat yun. Yung iba kasi, di ba, parang parte ng album. Tapos hindi naman talaga naging single. Pero nandun. Pero bet na bet ko yung cover mo ng parokya na song. Yung Ah, parang sabi mo, pangarap lang kita. Hindi, yung isa pa. Yung parang sabi mo, pang kasal. Parang sa live mo yun, napanood ko yung, Oh. nalimutan ko yung pangalan. Ito, Wonder. Mm-mm. Basta yung parang hindi mo ma-imagine na parokya song siya. Parang Parang si ganun. Kuya, Chito, sumusulat pala ng ganito. Oo, pero ganun ako. So ano lang, release lang ng release. Ganun pareho kami ni Eric Santos ng mindset. Sa age namin na to, release na tayo ng mga gusto natin i-release sa Mapabata kanta. pa. Oo, tsaka na lang. Kasi ito lang naman yung alam namin gawin eh. Ito lang yung life na alam namin. Mag-release ng kanta, kumanta, mag-perform, magbigay ng saya sa mga tao. Parang wag naming i-overthink ba yung paggawa ng mga proyekto. Kasi pag in-overthink mo, mapaparalyze ka eh. Enjoy lang. Kung anong nandyan, enjoyin mo lang. Enjoyin mo lang. Socially, yung mga friendships mo, projects, and all. Just enjoy lang talaga. Lang. Thank you so Then, much. message na lang yan to young singers na like you, na magpatuloy or message mo sa kanila na go pa yung Sa pag-start ng career nila. Sa mga aspiring musicians dyan, mga singers, songwriters, laban lang. Sa umpisa talaga may struggle, mahirap, madaming sacrifices, but it's all gonna be worth it kapag mahanap mo na yung tribe mo. Yun. Pagpahalagaan nyo lagi kung sino yung mga nakikinig sa inyo, may it be 2, 20, 200, 2,000, 200,000. Hindi natin alam. Pero yun lang, nararamdaman din talaga ng mga taga-suporta natin yung sincerity of our gratitude din sa suporta na binibigay nila. And yun, do not forget kung sino ka. Huwag mong hayaan yung mga magiging achievements mo to
blind you dun sa core ng value system. Thank you.